mahirap, pero it kind of worked out with me at saka sa mister ko kasi nung baby pa yung panganay ko, you know, ako nag-aalaga during the day, tapos siya naman sa gabi. Pero ang hirap kasi yung bata, yung baby, inaabot ko sa parking lot. Ganun kahit. Kasi dito wala malang babysitter eh. Sinabi mo, Diyos ko, yung sweldo mo mapupunta lang sa babysitter. Wow, what a story. Ayos siya na. Yes. Yung pagiging loan officer mo, how, you know, what do you like about it? Well, unang-una sabihin ko muna sa'yo paano ako naging loan officer. Ay, oo nga pala. Nakalimutan ko yan. Yes. Paano ka naging loan officer? Sorry to say, pero siyempre sa pangangailangan na rin, you know, kulang tayo sa pera, diba? Nag-push akong gawin yung dapat yung gawin para makaahon ko yung pamilya ko. Okay, so ano yung turning point mo? Tell me. Ito yung pinaka-turning point ko, guys. Sa totoo lang. Okay. Nagdadrive ako pa uwi galing sa San Ramon, doon na nagtatrabaho sa Chase. Tumirit yung kotse ko. Chase Bank. Chase Bank ako noon. Okay. Pauwi ako sa Newark. Nangungupahan kami ng maliit na room sa Newark dati. Sa bandang Fremont. But anyway, tumirik yung kotse ko. Nasira yung transmission ko. Ay naku, yung mahal kaya noon. That time, 3,000. Holy. Grabe, parang ano yan, parang isang buwan kalahating sweldo yun. Oo nga, 3,000 is a lot of money. Eh, wala ka namang savings noon. Mahirap kasi paycheck to paycheck lang kami. Eh, anong ginawa mo kung kahit isang tukakan? Yun na yun. So, yun ang turning point ko nga, humihiram ako noon sa mga kamag-anak. Ang hirap manghiram ba? Eh, diba? Pinautang ka naman. Oo, pero mahirap manghiram eh. Eh, oo nga. Kasi, siyempre, kakapalang yung mukha mo. Siyempre, yun talaga yun. Yeah, nagpunta kami sa... Saan kayo nagpunta? Unang-una, siyempre, si Mrs. taga Iloilo. So, sa saan ba yung Iloilo? Iloilo sa ano siya, Bali, Bisaya. Oo, katabi ng ano yan, ng Boracay. We're probably mga 2 hours away from Boracay. Okay. It's an island. I know Philippines has 7,100 plus islands. Low tides or high tides, hindi ko alam. Pero maybe yun. Pero anyway, so nung umuwi kami, nagpunta kami mostly sa probinsya kami, nag-stay sa Iloilo. Where else you went? And then we went to Boracay, and then and we also went to Tagaytay just for a few hours lang, for a few days pala. Pero nagulat ako sa Boracay. Bakit ka mo? Kasi the last time na nagpunta kami doon, di ba marami pang mga kalat-kalat, marami pang mga kumbaga ba yung tinatawag nilang hindi pa nalilinisan. Oh yeah, I know they did a big time cleanup. Yung cleanup, maraming kumbaga ba is that walang organization, parang magulo. I know they have problems with their sewer back. Oo, nung dati, di ba? Pero nung umuwi kami this time, parang naayos maganda, parang malinis. Oh, that's mas good. maluwag. Dapat lang talaga. Oo, kasi, you know, that's a tourist spot. Tama. Kailangan alagaan natin yung kalikasan, di ba? Tama. And I heard naubusan ng pera ba? Ano ba tunay na nangyari? Kasi naku, may isa akong kliyente na galit sa akin dahil nag-shut off yung program. Hindi naman natin alam na ganun kabilis. Mauubos ba o sinuspend ang program? Ano ba nangyari? Explain that. Sure. So, first of all, explain ko lang yung California Dream for All is a down payment assistance po na binibigay ng state sa mga first-time home buyers. For State of California only? State of California only. For State of California only, the whole California, of course, for first-time home buyers, meaning wait, when you say first time home buyer, I heard it's for people that have not owned a home within the last 3 years. Yes, you're right, within the last 3 years. So but but that's mainly for first time home buyers, and also if you own a home for the last 3 years, so season 3 years, pwede na. Pwede na. Okay. So tell us about this California Dream for All, kasi I know 20% ang ibibigay sa'yo. 20% ang ibinibigay ng state for you guys to have. It is not a forgivable. It basically, you pay it back if you're gonna refinance or you're gonna sell your home. But then again, by that time, you should have enough equity to pay para mabayaran yung kung ano man ang binigay ng state, yung 20%. Now, itong programa na to, lumabas to 3 months ago. Yes, 300 million. 300 million. Yes. Now, ang nangyari dito, wala pang, actually, 10 days lang. 9 days. Yes. Nag-uusap pa nga tayo, alas 8 ng gabi. Alvin, pwede ba natin pasok to? But here's what happened. Rated PG. Rated PG ba? Okay. Ang susunod na programa ay Rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood.
Kasi ganito. Okay. Wala ka bang napapansin? Okay. Bakit ba, I know we're first generation ako dito sa US, States, okay. sa States. Napapansin ko, yung mga anak natin o yung mga susunod ng generation, bakit hindi sila nakakapagsalita ng Tagalog o naka-fluent sa Tagalog? Tama. Is it because na tayo bang mga magulang o tayo bang mga nauna dito hindi natin in-enforce? Tama. Or is it because sa kagustuhan na rin natin na ayaw natin silang matutong magtagalog? Tama. Or is it because we're trying to westernize them the Yes. best we could? Somehow. Ano bang masasabi mo dyan? On your personal experience. Mahaba-habang discussion to, guys, but I will try to explain my side. Yes. about this, Tell me, kasi you have 4 kids, I have diba? 4 boys, and guess 4 what? boys. One of the things, and just recently, to be honest with you, my youngest one asked me, Dad, how come ba't di mo ako tinuruan mag-Tagalog? Oh, Diba? yeah. Oo. Totoo to. So I'm like, it came into my mind, parang, bakit nga ba? Right? Oo nga, bakit? Bakit nga ba hindi ko tinuruan mag-Tagalog yung anak ko? And it's weird kasi nga, we never thought this Hindi natin as they grow and doon nagsasalita kami ng Tagalog sa loob ng bahay. Oo, Pero tsaka pareho kayong mag-asawang Pilipino, We di ba? never enforced na, mag-Tagalog kayo. Ang revocable living trust, yung ibig sabihin niyan, habang tayo nabubuhay, pwede nating baguhin yan. So pwede mong i-update. Pwede mo siyang i-update. Actually, pwede mo pang i-revoke. Baguhin. Totally Kung ayaw mo na di ba? O kaya, pwede mo i-modify. Okay, gotcha. Okay. Yun ang revocable. Yung revocable. For example, yung bahay, gusto mong i-refi. Actually, pwede mo pa i-refi yan kahit nasa living trust yan. Pwede. Correct. Oo. Yeah, kasi revocable siya I just did one last month. Yeah. Yes. Yung irrevocable naman, ibig sabihin niyan is hindi mo na siya pwedeng i-revoke, hindi mo na siya pwedeng baguhin, So, hindi mo na talagang pwedeng i-modify. Permanente na siya. Yes, in a sort, permanente na siya. Pero, there are ways by which we can still revoke it or we can modify it, but it's kind of hard. It's hard. It's hard. Okay. Kasi sometimes, kung pwedeng i-revoke yan, kailangan lahat ng beneficiaries ng trust kailangan mag-agree. Tama. Ganun pala yun. Yeah. It gets complicated pag irrevocable. Pero kung irrevocable, pwede mo ba siyang ipalso? Like, okay, ayoko na ng irrevocable trust. Para marating ang kanilang pangarap. At the same time, we all know there are a super healthcare hero na tinatawag. Tama naman yun. First lang sa Pilipinas, doon ako nag-graduate sa Dominican College. Tapos, nakapasa ako ng board. And then, nag-petition ako ni Joel. Nag-board din ako. So, I got a temporary visa as well. Tsaka temporary working visa pala. Tapos, napumasa na ako nung nakuha na namin yung green card. Yun na. Permanent na. Oh, I see. So, technically, sila palang mag-asawa, nurse na sa Philippines. Yes, oo. Tapos pumunta dito sa Amerika. Curious lang ako kasi I know a lot of our viewers and also a lot of our listeners, yung mga nasa Pilipinas na nag-aspire na pumunta dito sa Amerika para maging nurse. Ano bang istorya ni Joel? Paano siya nakarating dito sa Amerika as a nurse? Oh, let me start. Yes, I'm the one who sige. started this because one day my friend came to our house at sinabi niya may share sila about the college of my kids. And I said, no, we have it already, blah, blah, blah. But I said, no, just listen. Okay. I listened and I said, okay, dito na kayo kumain, magluluto ako. Itong asawa ko naman. Ay ko pupunta sila dito, sabi niya, naku, magbibenta ng ano yan. Parang ako to, parang ako to. Ganon. Sabi niya, Hindi mo vacuum. Kasi ng kaldero. So, gano'n naman. He knows me na shopaholic ako. So, wala tayong bibili na. Tumigil ka. Bili ka ng bill. Tapos kung may bibili ka, listen. Okay. And then, pagpunta nila doon, wala naman silang dalang vacuum. And then, laptop lang. And then, nag-present sila. They explain. And, nadinig ko na mag-business. Yung back home, yung family ko may sa business. Nadinig ko, back then, 2012, you join $100 and magta-travel ka. Oh, I like this.
Ang ginawa ng gobyerno ng US, sinimplify nila yung mga deductions na pwedeng i-deduct ng Homeowners. Kaya pagka meron kang bahay at yung bahay mo is primary home, yung principal residence mo, ang nade-deduct na lang natin doon is yung mortgage interest. Tama. Mortgage interest. Okay. What else besides mortgage yung interest? property tax. Property. Di ba may parang limit yata? Yeah. May cap. May cap sila, di ba? Anong limit? Totoo yun. Ngayon, yung pagdating sa mga property tax, kahit gano'ng kalaki ang binayaran mong property tax, ang deductible limit lang is 10,000. Okay. Uy. So yan ang maximum. Wow. Yes. So it doesn't matter kung gaano kalaking bahay, 20,000 ang kung gaano property kamahal ang tax bahay mo. mo, 10,000 lang? Kasi alam naman natin na ang dami-daming mga sakuna, baha, ano pa ba, sunog, kung lahat. ano-ano, yes. Iba't ibang global warming dito Plus sa California. Napapansin ko na ang insurance rates tumataas. So tell us about that. I mean, what's going on? Yeah, yan ang maraming typical na question ngayon. Lapit po tayo sa microphone. Sige. So, yun na nga. Actually, not just started 3 years ago kung nakikita ninyo. Yung mga flood, nag-umpisa na sa iba-ibang lugar. Tapos yung mga tinatawag nating snow sa Lake Tahoe, I think was last year na natabunan yung Lake Tahoe. Halos mga bahay doon lubog sa mga snow. Ngayon naman, kung nakikita ninyo, hindi sa pinopromote ko yung negativity, pero kung nakikita niyo yung paligid natin, just last few days, yung San Diego naman na flash flood. Bahang-baha doon. Bahang-baha. Lumulutang ang mga kotse ngayon doon. Oo nga. Yeah. What's going on? So tell us. this comes back again dito sa tinatawag nating insurance crisis. And the reason lang naman kasi rin namin na pag-usapan to because hindi mo na siya ma-avoid sa news Nasa news na siya lagi. Oo nga. It's Wala na sila mapaglagay. Like in New York, Florida, sinasabi nila, di ba? Yes. I actually saw like statistic na pinakamarami sa, of course, the state of New York. Second is Texas. And then third is California. I mean, from the East Coast to the West Coast, talagang nagta-travel sila. And of course, also Florida. I mean, imagine what's going to be the impact on the resources, especially hindi nga natin masolve ang homeless dito sa atin mismo, sa US, here in Northern California and other parts of the country. Charlie, anong what's your opinion on that? Kasi well, mostly isipin natin siyempre, first of all, ang inflation. Yeah. Diba? At saka yung mga overpopulation, for every second somebody dies, usually 4 ang bagong pinapanganak. Our own lang to, no? Yeah, without without the the new and those will need resources. At saka dahil sa, if you look at what's going on all over the world right now, war, stuff like that. Tapos yung mga mataas ang mga bilihin, cost of living. So, nakikita pa rin nilang US, syempre, na maganda ang parang still that, like they call it the dream, there's a land of opportunity. Yes. Pero, like you said, it costs money to cater this huge, immigration. Ay, Diyos ko, tumataas na nga ang tax. Di lalo saan sila kukuha ng pantustos. Thank you so much for tuning in at Bahay Pinoy sa Tate. Please follow and subscribe. Thank you, everyone. Bye-bye.